And now, back to Public Attorney, Asunto o Areglo, dito sa TV5. Inireklamo ni Zaldi ang kanyang kapatid na si Pepe dahil sa umano'y panghihipo nito sa kanyang menor de edad na anak. Ang mga bata, mapababae o lalaki na dahil sa pamimilit o impluwensya na nakatatanda ay nasadlak sa pakikipagtalik o ibang uri ng kahalayan ay may tuturing na inabuso. Ang parusa dito ay 14 na taon at 8 buwang pagkakakulong. Pwede pa itong itaas sa reclusion perpetua o pagkakakulong na hanggang 40 taon. Wala ang ama, wala ang ina ng mga batang ito. At yung isa, dalagita na, 16 anyos, tsaka kapapasok at ang kwento ng mga bata, amoy na nakainom ka, lasing ka. Yung ba ay pagmamalasakit? Kasi may pagmamalasakit pero hindi ayon sa katwiran, hindi ayon sa tamang pamamaraan. Tanggapin ko nang may pagmamalasakit ka. Bakit 10 oras ng gabi? Midnight. Sinong tao ang hindi mag-iisip kahit kapitbahay mo? Bakit si Pepe parang aswang? Alas 12 ng gabi, pumupunta doon sa tulugan ng kanyang mga pamangkin. Wala ang mga magulang. Kahit kapitbahay mo mag-iisip. Kapag ang isang bata, menor de edad, 18 years old and below, gaya ng bata nga, 16 years old, sino mang humipo dyan na may pagnanasa, o lalo kung lasing, no, hihipuin yan. Pwede maparusahan sa ilalim ng Anti-Child Abuse Law, Republic Act 7610. At ang parusa dyan ay napakabigat. Pwede mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ang sino mang yuyurak sa dangal ng isang bata. Yun ang maximum penalty. Ang pinakamababa, 12 taon at 1 araw. Patawarin po niyo ako, pero sa mga paglalahad niyo, ako'y nakatitig at matamang nakikinig sa bawat pintig ng inyong mga pangungusap at tinig na aking naririnig. Sa aking kalagayan, alam ko kung sino nagsasabi ng totoo sa inyo. Kaya ang aking tanong sa inyo, tapusin na natin ang problemang ito. Tumingin ka sa akin, Mang Pepe, at may tatanong ko sa'yo. Tumingin ka sa akin, mabait po ako. Asunto o areglo? Areglo na lang po. Mang Zaldi, asunto o areglo? Ano na lang po, areglo na lang. Gusto ko lang po maturuan siya ng leksyon kasi para madala siya sa mga ginagawa niya. Ano ang pang-areglo mo? Gusto mo para maareglo to? Mang Pepe, kaya mo bang sabihin sa kuya mo na nagmamalasakit ka lang, eye to eye sa kapatid mo? Ito naman, Tol. Kaya man lang pumasok sa bahay mo. Nagmulusakit man lang ako talaga sa mga anak mo. Wala naman ako talaga ginawang masama. Hindi ko magagawa yun. Pamangking ko yun. Pero ang gusto ko mangyari, yan. Hindi ko pwede. Oh, sandali, Mang Pepe. Yung mata mo kasi ang likot-likot, sabi ko eye to eye. Tinan mo ang mata ko, kaya kong tumitig na matagal sa iyong mata. Yun, maghihingi na lang ako ng sorry sa kanya. Sorry po. Ganun man ang ginawa sa akin, pwede ko tanggapin. So, ako na lang hihingi ng sorry. Kung kahit hindi ko kamalian, ako na lang hihingi ng sorry. Anong hindi mo kamalian? Yung ginawa sa akin na pagbibintang. Binintangan ka lang, ba't ka nagsosorry? Di wag ka mag-sorry. Bintang lang pala sa'yo eh. Hindi mo kailangan mag-sorry kung pinintangan ka lang. Sige, pwede mong bawiin yung sorry mo. Babawiin mo o hindi? Hindi na lang po. Oh, very good. Aling Helen, ikaw, asunto o areglo? Areglo na lang po. Tumayo po kayo. Areglo na lang po. O, anong gusto niyong areglo? Ang gusto ko, iwasan na niya yung pagsisinungaling niya sa asawa niya. Sinungaling. Kayo po di kayo sinungaling? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Anong totoo? Hindi Ano? na natawad yung kapatid mo eh. Nagpakababang loob na si Mang Pepe at nakayuko. Isang tupa na handang tumanggap ng kapatawaran mula sa kanya nakakatandang kapatid na si Mang Zaldi. Tama, Mang Zaldi? Handa kang patawarin si Mang Pepe? handa po kasi gusto ko lang po Ay, si Aling Helen, handa mong patawarin? mapatawad ko rin po siya basta hindi na po ulitin yung mga ginagawa sa mga anak ko. Aling Helen, naunawaan niyo po ba ako? Lumapit po kayo sa inyong kapatid nandirito na nagreklamo.
kausapin niyo po siya ng malapitan. Mapit po kayo. Ikaw din, Mang Pepe. Lumapit ka. At kayo po, Huwag ka magsabi. maniniwala sa asawa mo, ah. Iwasan mo na yan. Makinig ka sa akin dahil ako ang nakakatanda sa iyong kapatid. Aling Helen, si Mang Pepe po ay natapos na ang problema. Maliwalas na ang muka. Pinatawad na ni Mang Saldi. Bumaba ka nga, Mang Saldi. Gusto po ba niyo, Aling Helen, mahiwalay sa asawa itong si Mang Saldi? Kaya niyo po bang ibigay ang kaligayahan sa buhay ni Mang Saldi? Hindi, ang hinihiling ko lang po. Kasi, Hindi naman no, yung asawa niya, pinaniwalaan niya yung mga bata po. Pinagpupunturan niyo po ng galit itong asawa Kapatid niyo na rin po si Aling Erlinda. Dahil siya po ang asawa ng inyong kapatid. Aling Elena, Baguhin mo lang yung pag-inom. kung ano man, Lang sinasabi mas ko maigi talaga. nagpapakababa tayo para matapos po ang gulong to. Hanggang ngayon, hindi mo tinatang na maluwag sa iyong dibdib. Sige, lakapin mo ate mo. Para mahalin kayo. O sige, ako'y nagagalak. Sapagkat ang buklod na tali ninyong magkakapatid ay muling naghari sa inyo. Naway maghari ang kapayapaan sa inyo. Pagmamahalan, pagtutulungan bilang magkakapatid. Tawagin natin si Atty. Dakpano para sa inyong kompromiso. Gaano man katindi ang galit, nanaig pa rin sa huli ang pagiging magkapatid. Nangako ang nakababatang si Pepe na iiwasan na ang pag-inom ng alak nang sa gayon ay hindi siya makapagdulot ng perwisyo. Pinapatawad naman ni Zaldi si Pepe. Nakipagbati na rin si Pepe at ang ate niyang si Helen sa asawa ni Zaldi na si Erlinda. Magsisikap din daw silang tatlong magkakapatid na pagtibayin ang relasyon ng kanilang pamilya. Mangyaring palagdain din si Aling Helen at maging ang kabiyak nitong si Mang Saldi, si Aling Erlinda. At kahit gaano kakomplikado ang relasyon at ang away ng magkapatid na Zaldi at Pepe, naayos rin naman nila ito. Ikaw ate, ano naman yung advice mo syempre kay Pepe ngayon na nagkaayos na sila ng kanyang kuya? Ang ano ko sa kanya, magsorry na sa kapatid niya at hindi na niya ulitin. Thank you. Ikaw naman syempre kuya, from a boy's point of view, no? Ano naman yung maipapayo mo sa dalawa? At masaya ka ba syempre na nagkaayos sila kahit gaano kakomplikado? Sana, alang-alang po sa kanilang mga pamilya, magpatawaran na po sila. Mahabang panahon bago nila naayos yung alitan sa pagitan nila. Ngayon, paano nila pwedeng maiwasan na magkaroon ng alitan ulit? Dapat wag nang mag-inom si Mang Pepe kasi nasisira yung utak niya sa alak Yun man lang ang gusto ng kuya niya At yan ang say ng ating mga kapatid. Kayong magkakapatid, iisang lahi, iisang angkan. Magiging masaya ang inyong mga ama't ina. Saan man sila naroroon, kung ang kanilang mararamdaman, kayo nagmamahalan, nagdadamayan, at nag-iingatan ng dangal ng inyong lahi at angkan. Dapat po nating tandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. good na pa ako sa tubig, naputikan. Grabe na naman. Alam mo yun, Lilia, kinuha mo ba yung cellphone ko? Ikaw lang labas-pasok dito sa bahay ko Kaya pala ginawa mo sa akin, muntik mo ako patayin. Nung ginanya niya na ako ng walis, doon ko nagdilimong paningin ko. Tapos, ang ginawa mo sa kanya? Kinatako ko siya. Inano ko siya doon sa may ano ko, tangkungan. Ay, grabe, kawawa. Alin? Nilubog niya ako. Sinang Ginawa niya ako kalabaw, ma'am. Ginawa kalabaw?